Good evening everyone. Ito po yung explanation dun sa papel na binigay ko kanina sa inyong mga anak. Gaya ng sabi ko, ang binigay kong papel ay tungkol sa kanilang first quarter performance task o yung tinatawag nating project. Ayan. Ang ating performance task o ang ating projects ay hindi lang nakalimit sa pag-drawing, pagsusulat, but performance. Kailangan nilang ipakita yung performance nila through the learnings na natutunan nila sa aming daily activities sa classroom. First, dito sa subject na English at Health. Kung makikita nyo naman po ay detailed yung nilagay ko ditong instructions. Ipapaliwanag ko na lang ulit para mas malinaw. Ang task natin sa English at Health ay gagawa ng mini vlog about healthy habits. Una, dito mag-iisip ng different healthy habits ang inyong anak. Okay? Mag-iisip ng at least 5 habits na ginagawa niya para maging healthy siya. Kapag nakaisip na siya, ngayon magsusulat na siya or ililipat niya into sentence yung mga habits na yon. Gagawa na siya ng sentences gamit yung different kinds ng sentences. For example, I brush my teeth. I take a bath. Ayun. Isa ang kind ng sentences yon. Or next, yung mga question sentence. Kunwari, magtatanong siya, Mama, can I brush my teeth? Mama, how will I clean my clothes? Ayan. Different kinds of sentences yan. Or gagamit naman tayo minsan ng imperative sentence or to call this exclamatory sentences. Alam naman na po nila kung paano mag-construct ng different kinds of sentences. Ang gagawin nyo lang ay i-guide sila para yung mga healthy habits na inilista nila, mailipat nila through different kinds of sentences. Kumbaga, yung magiging script nila dun sa kanilang mini vlog ay lalabas doon yung paggamit nila ng different kinds of sentences. Pag okay na, nakagawa na kayo ng script, ngayon, i-record nyo na sila. Alam nyo naman po siguro, dahil tayo naman ay nagre-reels, nanonood ng reels, gumagawa ng reels, alam natin kung paano mag-edit, di ba, ng mga vlogs. Napapanood naman natin yan. Ganoon exactly yung gagawin ng inyong anak. Sabi ko dito, you may use props or ask other members of the family to join you in your vlog. Hindi lang, kung gusto nyong may kasamang iba yung anak nyo, yung kapatid niya or yung mga friends niya, pwedeng isali. And pwede rin gumamit ng props. Kunwari, bigyan ko kayo ng example. Sa loob ng inyong bahay, syempre sa loob lang naman natin to ng bahay, madalas mafe-film. Pwera na lang kung gusto nyo po ay nasa labas. Kung very creative kayo, pwede. Sa loob ng bahay, habang kunwari, nagkukwento siya, ayan, kunwari, marami siyang viewers, ayan. Parang YouTuber, gano'n, na vlogger. And then, pag okay na, ipopost ang mini vlog sa ating Facebook page until October 25. Hanggang October 25 lang ang pagpapasa ng kanilang mini vlog. Sa Facebook page, doon ipopost
ang kanilang video na syempre inedit nyo na. Okay? So, ano yung criteria? Ano bang ibig sabihin ng criteria? So, hindi nyo kailangang sagutan ang criteria dito. Dahil pag sinabi nating criteria, titignan nyo. Yan yung guide nyo kung paano nyo siya gagawin. Dahil dito ko sila gegradean. So, titingnan ko sa video, gumamit ba sila ng 5 different healthy habits? O, pag lahat, pag 5 ang nalista niya, di excellent. Kapag kulang, very satisfactory. Kapag kulang ng 2, satisfactory. Kapag isa lang ang nilista niya, needs improvement. So, ako ang mag-check ng criteria dahil ito lang ay guide nyo. Ito yung kailangan kong makita sa video ng inyong anak. Next, use 4 kinds of sentences. So, nandun yung declarative, imperative, interrogative, at exclamatory sentence. Next, writes his or own sentences, kailangan sariling gawa ng inyong anak. So, hayaan nyo silang mag-construct ng kanilang sentences, i-guide nyo lang sila. Next, shows creativity. So, pinapakita na malikhain ang inyong anak sa paggawa ng task. Okay? Gumamit ba ng props, gumamit ba ng other family members, dun ba sa video niya may konting sound background music, ayan, yung sinasabi nating creativity. And next, finishes the work on time. So, kung nakapagpasa kayo hanggang October 25, of course, excellent na yan. Pero kung hindi kayo nakapagpasa until October 25, ang i-grade ko na sa inyo ay 80 below. So, yun po ang ating performance task sa English at Health. So, pinagsama ko na sila na 2, pinag-connect ko para hindi masyadong mabigat dahil maraming component ang MAPE. Anyway, kung natatandaan nyo po, ay nagsabi na ako sa first PTA meeting natin na nagpapagawa ako ng ganitong klase ng performance tasks. At sinabi ko din doon na kaya tayo may Facebook page or Facebook group dahil doon yung ipopost ang gawa ng inyong anak. So, uulitin ko, wala po kayong kailangang sagutan sa performance task na ito. Guide nyo po ito kung paano nyo siya gagawin.